Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Daily Tribune. Interview ng media kay DILG Secretary Junvic Remulla tungkol sa napapabalitang naaresto na daw si Senator Bato. Kung totoong naaresto ay talagang mangunguna itong si Secretary Junvic. Siya ang mag-announce. So, tignan natin ha. Nagsalita na siya. Ano bang payag niya? Totoo ba o hindi? Second po update, may address na raw po kay Senator Bato de la Rosa. Wait lang po, wait lang. Nabakay na naman. We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Yeah. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Just to be clear. Second, with regards to the issue of the supposed entrapment gagawin kay Senator Ralph, aking ES Ralph, and eventually think that it was target rin kami ni Vince Dizon, ni Wendy Boying, and others. I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Taras. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang connect sa bugaw, ang bugaw ng sabi ko na plano, at ang nagpangit na pangalan ni Congressman Minister ay si Jim Taras. So Jim Taras is the person of interest, ang i-investigahan namin, and we are considering filing charges of human trafficking against him para sa Bachelata. Okay? Section Napag-alaman. Kilala mo ba, Mr. Oh. Witness? Dali ha, ulitin natin. No confirmation yet na naaresto si Bato. Klaro na yun ha. Galing na ito kay Remulla at saka yung isang binabanggit, yung tungkol kay Congressman Libeste at ex-Congressman Paras, yung issue ata kay Ralph Recto. Ulitin natin para maklaro. may address na raw po kay Senator Bato de la Rosa. Wait lang po, wait lang. Nabakay na naman. We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Okay? Just to be clear. Oh. So, ito, bago lang ito na nagsalita si Senator Junvic. Kailang sinasabi, as of last night, walang naarestong Bato. Eh, hindi natin alam. Ngayon, anong oras na? Mag-alas 11 na. Baka naaresto na. Paano nagsimula itong balita? Haka-haka na naaresto. Nang dahil kay Attorney Jimmy Bundok pala. Nag-post siya na sana hindi ito totoo. Let's pray. So, cryptic post, parang patotsada ba or something. Kaya, tapos si Attorney Rocky naman, sinondan niya na may nanghudas na ba kay Bato? Nang dahil sa dalawang post na yon, kaya kumalat yung spekulasyon na nahuli na daw si Bato, meron pang eroplano, private jet
na matahan daw nasa Cebu na allegedly doon na daw isasakay si Senator Bato. Diretso siya sa The Hague. Sinundan din nito ni Richard Hidarian. Sabi niya, for your information, yung paghuli kay Bato is isinekreto. Hindi pinaalam talaga para ang mga DDS lawyers at ang mga DDS tayo daw ay hindi natin maharangan yung pagdala kay Bato papunta sa kanya sa ICC. So at least, salamat dito kay DILG Secretary Boying Rimulya na klaro na ngayon na as I speak now, ongoing yung press conference is yung ambush interview pala, wala pa. Salamat naman. Sabi ko nga, yung mga nauna kang vlog ko na, malayo, hindi naman imposible, kailang mahihirapan sila sa pag-aresto kay Senator Bato. Sa nakita kong lifestyle ni Senator Bato, ano siya sanay siya sa hirap. Ibig sabihin, kaya niyang magtago sa bundok. Importante yan, kung nagtatago ka, huwag kang gumamit ng cellphone. Kasi pag gumagamit ka ng cellphone, madali kang matrak. At paano nahuli yung si Alice Gu? Di ba nakatakas na sila noon? Pati kapatid niya. Problema nila, naggamit sila ng cellphone na nakaregister sa kanilang mga pangalan. Kaya madaling natuntun. Kaya lesson learned ito. Kung sino man ang magtago later on, once na nagtago na kayo, huwag na kayong gagamit ng cellphone na nakaregister sa inyo dahil madaling matrack ang inyong location. Yung mga bagay na yan, alam na yan ni Senator Bato. Alam yan ni General Bantag. Kaya more than 3 years na si General Bantag na nagtatago, hindi siya matuntun, matrack dahil wais si General Bantag. Kaya yan, konting tiis na lang yung dalawang general na yan, Bato and Bantag, 2028. God willing, presidente na si BP Sara. Ayan, pwede na silang lumabas. Dahil alam nyo na, weather lang talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ug karon mao ni ang matagaan og yero. Salamat kayo sa paghatag sa sin. So muna ni ang atop nga nata na gyud kung maulan, so maulanan na gyud siya. So buslot na gyud ang ilang yero. So mag-atop na siya karon kay natagaan siya gyero. Nagyud og ato og napalian na ang ilang yero tama na og ato. So nindot kayo kay napalian na ang gatuluan. So karon te unsay imong masulti nga natagaan kag yero og human na gyud og atop ang imong balay nga. Daghang salamat una-una sa tanan sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video. Og labi na sa nag-sponsor. Kay kani akong balay 5 years na aya pagid ni napulian og yero. So na kay anak te. Naa. So pila ka buk imong anak? Isa unya bros pagid karon. So si ate
isa yang anak, so nanay kaduha, so aya pag napulian ang yang yero nga gatuluan na, so karon natin wala na gyud, di na gyud katuluan.